Meron ngayong mga nagtatanong kung ito bang serye ng Barangay Hinebra at ng TNT ay paaabutin ng Game 7. Alam natin na tabla na ngayon yung serye, 2-all at syempre importante itong Game 5 dahil kung sino mananalo dyan, yun ang mas mataas yung percentage na magkampiyon kasi parang twice to beat advantage na sila para manalo ng championship. Natin kung sino ang makakagawa niyan ngayon, no? Kung Barangay Hinebra o kung itong TNT Tropa. Kasi kinakailangan siyempre na importante para doon sa dalawang teams na sila makakuha ng Game 5. Alam natin kung gaano ka-importante yan sa isang best of 7 series. Pero ang tanong ng iba, ito kaya ipaabutin nila ng Game 7? Alam natin na yung tanong na yan usually na lumalabas kapag ang naglalaban sister teams ng SMC. Pero ngayon, ito'y magkaribal na grupo yan. MVP group at SMC, alam natin lahat. So, yun nga bang tanong na ito'y paabutin ng Game 7 para medyo sa tingin ko malabo, no? Kasi kung ito'y aabot man ng Game 7, yan ay dahil ang dalawang koponan ay talagang matinding naglalaban. Ibig sabihin, yung kanilang mindset talaga gusto parehong mag-champion. Kaya kung aabot ng Game 7 yan, ay dahil talagang pareho nilang gustong manalo. Ibig sabihin, walang bigayan na nangyayari. Sa totoo lang, sa tingin ko, yung bigayan na yan, medyo malabo talaga, no? At mukhang lumalabas lang yan kapag SMC ang naglalaban, yun yung paniwala na yan. Pero personally ako, hindi ako naniniwala dyan sa bigayan na yan. At itong labanan ng TNT at Hinebra, alam natin na parehong yung teams na yan gustong manalo. Kung ikaw Hinebra, syempre gusto mo mag-champion dahil sabi nga nung iba, suki na ng TNT itong Barangay Hinebra. Samantala naman, itong TNT gustong mag-champion ngayon dahil dalawang sunod na conferences, naging runner-up sila, tinalo sila ng San Miguel. So sa tingin ko, talagang ito'y kung aabot ng Game 7 dahil matindi talaga yung labanan nila na nagaganap. Ang isa pang balita natin ngayon, itong isang PBA rookie daw, well actually no, masasabi natin parang sophomore, ay baka matrade na. At ang tinutukoy natin dyan ay si Will Gosum. Si Will Gosum, isa dito sa mga players na talagang masasabi natin na ang taas ng potential, no? 6'7" ito na syempre pag big man ka sa PBA, very much sought after yan. Pero hindi siya masyadong nabibigyan ng minuto sa Phoenix Fuel Masters at ang balita ngayon baka daw ito'y matrade na. Alam natin na ang Phoenix ay gustong makaabot ng mas malalim sa playoffs. At itong si Will Gosum daw yung isa doon sa mga trade assets na pinag-iisipan nila kung kanilang magagamit. Sa totoo lang, lahat ng team siguro sa PBA gustong makuha to si Will Gosum. Although hindi nga masyadong nabibigyan ng playing time sa Phoenix. Siyempre kung PBA team ka, hindi mo tatanggihan kung may mag-offer sa'yo ng 6'7" na dating MVP ng NCAA. Kaya sigurado ako, kung ilalagay ng Phoenix sa trade market itong si Will Gosum, maraming kukuha dyan. At siyempre, kabilang na dyan ng San Miguel, itong Hinebra, at of course yung MVP group, Converge. Kaya sa tingin ko magiging maganda yung sabihin nating trade value nitong si Gosum. Hindi naman nakapagtataka na itong si Gosum napapabalitang matitrade dahil kapag ang isang player hindi ginagamit talaga, talagang lalabas yung balita na ito'y matitrade na. So huwag tayong magulat kung iyan ay mangyari. As it is, kung ito'y matutuloy nga, sa tingin ko maraming mga teams ang magkaka-interest dito. At sabi nga nila itong SMC, isa na yun sa mga mangunguna na susubok makuha dito si Gosum. Pero kailangan nating tandaan na itong Phoenix Fuel Masters yan ay isang independent team. So hindi sila papayag na basta-basta na lamang matrade nang walang kapalit itong si Gosum. Sisiguraduhin ng Phoenix na if ever ngang i-trade nila yan, ay magkakaroon sila ng mahusay na kapalit dito at yung magagamit talaga na pwedeng katandem nila Kai Balungay, Richie Rivero at yung iba pa nila na mga top players. Ang Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay pinag-aaralang mabuti kung ano ba ang kinakailangan nila para makaabot na talaga dito sa finals. Alam natin na magagaling yung mga players ng Rain or Shine pero panahon na ba para magbalasa dito? Dahil mukhang kinakailangan talaga nila ng pag-adjust dito sa roster nila. In particular, no, yung mga injuries talaga ang dumadali dito sa Rain or Shine. Yung dalawa nilang big men, si Kit Dato at si Luis Villegas, plus yung guards nila na si Stanley Pringle at si Felix Lameti. Talented, sabi ng iba, kung palagi namang nai-injure, paano gagawin ni Coach Cheng Giao dyan? So maraming naniniwala na baka magkakaroon na ng major changes dito sa lineup ng Phoenix Fuel ng Rain or Shine Elasto Painters bago magsimula ang Governor's Cup. Alam natin na medyo may pressure na dito sa Rain or Shine na mag-perform dahil alam natin na dati binibigyan to ng tinatawag na leeway.
ng mga fans dahil ito independent team. Pero marami nang nakapansin, sunod-sunod na ito'y semifinals at hindi nakakaabot ng finals. At alam nila na malakas na yung lineup ng Rain or Shine. So panahon na talaga para sila yung mag-champion. Tignan natin kung ito'y magagawa ng Rain or Shine Elasto Painters. Dahil syempre magiging matindi ito para dito sa ROS kung talagang kinakailangan nila na magdagdag pa ng mga players para maging mas matindi yung kanilang lineup. Pero sa ngayon, itong Rain or Shine Elasto Painters mukhang ang balak daw talaga ay kumuha ng additional pa na mga big men at mga wingmen para maging mas solido yung kanilang roster. At syempre, magkakaroon ng tinatawag na mas malakas na kompetisyon pagdating dito sa paglaban sa SMC, sa MVP at syempre pati na rin sa Converge Fiber Xers. Ang balita nga natin ay nagpapalakas na nung kanilang kupunan din dito sa PBA sa ngayon. At napag-uusapan natin itong Converge Fiber Xers, posible nga kaya na ito'y magkaroon ng sister team. May mga balita ngayon na baka daw itong Converge Fiber Xers ay subukang bilhin itong Blackwater Bossing o kaya Terra Firma para sila ay magkaroon ng sister team. Or baka naman, kung nyo maalala, itong Converge ang balita dati kamuntik na raw bilhin yung Phoenix at baka ito raw yung magiging sister team nila. Kung magkakaroon kasi ng sister team ang Converge, syempre magiging para silang SMC at MVP group. Maganda yan para doon sa pagpapalakas ng kanilang roster. At syempre, tignan na nakikita naman ninyo ginagawa ng ang MVP group, yung TNT. Ginagawang farm team, yung kanilang sister team na NLEX. So hindi ako magtataka kung ganyan din ang gawin ng Converge. O kaya naman, baka palakasin din nila yan. So magiging mas formidable yung presence nila. At syempre, kung dalawa yung team mo sa PBA, kapag na-eliminate yung isa, meron pang isa na pwedeng magkampiyon. So baka ganyan nga yung gawin itong Converge Fiber Xers. At alam naman natin na itong Converge, meron niyang budget para talaga bumuo ng mga ganitong teams. Kaya hindi ako nakakakita na magiging problema dito sa ganyang sitwasyon. At wala naman tayong masasabi na magiging problema dito. For now, alam naman natin na itong Converge Fiber Xers talaga magiging isa yan dito sa mga koponan na magiging ready pagdating dito sa pagkuha ng kanilang mga tinatawag na mga top players. Kaya nga sa susunod itong Converge, huwag kayong magulat kung magkaroon ng announcement na sila talaga ay magiging isa dito sa mga teams na susubukang bumili ng isa pang prangkisa para mapalakas yung kanilang roster. At alam naman natin na ang Converge hindi yan basta-basta na lang pumapayag na matatalo pagdating dito sa pag-dominate ng PBA. Dahil alam natin, ever since sumali yan dyan, yung kanilang owner na si Dennis Anthony Uy, ang talagang kagusto niyan ay manalo dahil very competitive siya, hindi rin sa business, kundi maski sa basketball court. Pinabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Malyari Mascareñas, si Ronald Barbosidad, si Ireneo Salangsang, si Katsakino Dukusin, si Edwin Carmona Jr., si Monde Guzman, Jonel Alagon, si RG Bueno, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, si Judy Villarosa, si Joseph Pineda at ang iba pa.